Matapos mapawalang bisa ang kasunduan sa kasal ng Liping Kui ng Qinghe, ako ay naging katatawanan sa buong lungsod ng Shangjing. Ikinahiya ako ng aking ama, at ninais na sana ay mamatay na lamang ako sa sakit. Sa gitna ng malupit na taglamig, pinahirapan ako ng aking pangalawang ina. Pinarusahan akong lumuhod sa gitna ng niebe. Habang tinitiis ang mataas na lagnat, nagkataong dumaan ang pilay na Ginoo ng pamilyang Zhu na binansagang diwata ng kamatayan. Hinawakan ko ang laylayan ng kanyang damit. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, nangangatog ang boses na nagtanong sa kanya, "Maaari niyo ba akong pakasalan?" Tiningnan niya ako ng sandali, at marahang iniabot ang kanyang kamay. Hinila ako mula sa kumunoy ng kapighatian. Ito ang kanyang naging kasagutan. Sa tarangkahan ng akademya, maraming tao ang naglalakad. Ngunit ako ay hayagang pinagkaitan at iniwan sa labas. Hindi pinahintulutang pumasok, kahit noong nakaraang kalahating buwan lamang. Ako pa ang kinikilalang pinakamatalinong dalaga sa Shangjing, at ang pinakamahusay na mag-aaral sa akademya. Dahil lamang sa ako ay tinanggihan sa kasal. At ang mismong panganay na anak ng kagalang-galang na Liping Kui ng Qinghe, ang personal na naghatid ng liham ng pagbaklas sa sumpaan. Wala akong ginawang mali, hindi ko lamang nakuha ang kanyang pagsinta. Iyon lamang. Ngunit ito ay simula pa lamang. Hindi na ako nakatanggap ng anumang paanyaya sa mga piging ng mga kababaihan. Ang mga mararangyang dalaga ng Shangjing ay takot na madamay sa akin. Ikinahihiya ng aking ama na palabasin ako ng bahay. Nais niyang mabulok na lamang ako sa loob ng aming tahanan. Maging ang akademya na dati ay ipinagmamalaki ako, ay binura na ang aking pangalan. Ang guro ng akademya ay nakatayo sa hagdan, at malamig na inulit ang mga salita. Sinumang dalagang itinakwil sa kasunduan ng kasal, ay hindi na muling makakatapak sa akademya. Binibining Jiang, pakiusap, bumalik na kayo. Mahigpit ang alituntunin ng akademya ng dakilang Wei. Ngunit wala pang mag-aaral na napatalsik dahil sa pag-atras ng kasunduan sa kasal. Ako ang kauna-unahan. Ang paligid ay puno ng mga hagikik at pangmutya. Puno ng mga bulong-bulungan. Kung ako ang itinakwil ng ganyan, matagal ko na sigurong winakasan ang aking buhay gamit ang telang sutla. Paano pa niya nagagawang magpakita rito ng paulit-ulit? Kung hindi dahil sa kakulangan sa asal at bertud. Bakit magpupunta ang pamilyang Qi para bawiin ang kasal? Sino ang nakakaalam kung ang kanyang galing noon ay totoo o pawang pagkukubli lamang? Nakatayo ako sa gitna ng hangin. Tila isang marupok na dahon na anumang oras ay tatangayin. Inutusan ng guro ang mga tauhan na kunin ang aking mga gamit at ibalik ang lahat ng ito sa akin. Mula simula hanggang wakas, hindi ako pinahintulutang humakbang kahit isang paitaas sa loob. Nang iabot sa akin ang huling gamit, ang aking kudyaping Yuan-Ki. Kinagat ko ang aking labi at tinanggap ito. Namumutla ang aking mukha nang magtanong ako, "Guro, ano ang naging pagkakamali ko?" Ang gurong nagtuturo ng sining ng musika ay isa sa mga humahanga sa aking talento at pagsisikap noon. Matagal siyang tumitig sa akin. Ang kanyang seryosong mukha ay biglang nanginig at nagsabing, "Wala kang pagkakamali. Sadyang ang mundo ay laging malupit sa mga kababaihan." Halos mapaiyak ako sa kanyang tinuran. Bata pa lamang ay alam ko na. Paglaki ko ay ikakasal ako sa panganay na anak ng Liping Kui ng Qinghe. Ito ang huling panangga na iniwan sa akin ng aking yumaong ina, kahit hindi ako mahal ng aking ama, at malupit ang aking pangalawang ina. Mayroon akong lakas ng loob na mabuhay ng may dangal. Kahit man lang alang-alang sa dangal ng pamilyang Kui, hindi nila ako magagawang apihin ng husto. Ang Liping Kui ng Qinghe ay isang tunay at dakilang angkan ng mga maharlika. Ang panganay na anak na lalaki, si Qi Zhao, ay kasing ningning ng araw at buwan. Mapangahas at malaya ang kaisipan. Tunay na namumukod tangi. Batid ko na ang pagiging punong ginang ng Liping Kui ay isang pasaning napakabigat, kaya hindi ako dapat maging pabaya. Nagsumikap akong makapasok sa EGIS at naging kinikilalang pinakamatalinong dalaga sa Shangjing. Pinamahalaan ko ang mga gawaing bahay. Tinitiyak na walang pagkakamali sa bawat piging. Maging sa sining ng musika, saba, pagsulat at pagpipinta. Pati na ang kagandahang asal at kasanayan. Inilaan ko ang bawat gabi upang maging perpekto ang lahat. Sa wakas, nakuha ko ang pagsang-ayon ng pamilya Kui. Maging ang kagalang-galang na matanda ng mga Kui ay pinuntahan ako. Tumango siya bilang pagpayag sa kasunduan ng kasal. Ngunit hindi ko kailanman inakala na si Qi Zhao, mula simula hanggang wakas, ay wala palang balak na pakasalan ako. Sabi niya, "Binibining Jiang, ayaw kong pakasalan ang isang babaeng katulad ng lahat. Sa pamilya Kui na walang pagkakaiba. Kita mo, sa kanyang paningin, isa lamang akong matigas at makalumang dalagang aristokrata. Nakapareho lang ng kahit na sino. Nais ko sanang maging matatag na ina ng tahanan sa pamilya Kui. Ngunit hindi ko naisip na ang tanging hangad ni Qi Zhao ay isang asawang kanyang iniibig. Mali ang direksyong pinagbuhusan ko ng pagod. Kaya't ang ganitong wakas ay hindi na dapat ikagulat. Subalit Qi Zhao, ang mga taon na inilaan ko sa pagmamahal sa iyo
Paano mo iyon babayaran? Nang matanggap ko ang liham ng pagbakla sa kasunduan, alam ko na agad na gumuho na ang aking buhay. Walang sinumang mangangahas na pakasalan ang babaeng tinanggihan ng mga Kwi. Pagka-uwi galing sa paaralan, nagsimula na akong lagnatin. At naging malabo ang aking malay. Napanaginipan ko ang mga sandali bago pumanaw ang aking ina. 3 taon siyang naging marupok sa higaan dahil sa sakit. Ngunit si ama ay may bago ng kinakasama sa kanyang tabi. Hindi man lang siya binalingan ng tingin kahit minsan. Hanggang sa huling hininga niya, ako lang ang may hawak sa kanyang kamay. Napakalamig at napakatahimik ng silid. Inisa-isa niyang sambitin ang mga salitang dapat kong itanim sa isipan. Ang iyong ama ay walang puso. At tiyak na malupit ang iyong magiging madrasta. Kailangan mong gumawa ng sariling paraan sa lahat ng bagay. Pumasok ka sa DSU. Mag-aral ka ng mabuti. Maging marunong sa buhay. Magtiis ka muna ng kaunti. Kapag nakasal ka na sa pamilya Kwi, ang lahat ng hirap ay magiging maayos din. Magtiis ka muna. Lilipas din ang lahat at gagaan ang buhay. Ngunit inay, hindi mo sinabi sa akin na kung hindi ako pakakasalan ni Chris Hao, ano na ang gagawin ko? Sa 4 araw ng aking lagnat, hindi pa rin makuha ng aking yaya mula sa madrasta. Ang pahintulot upang tumawag ng manggagamot, ipinagbawal ni ama na gamutin ako ng sinuman, at bawal din akong magpadala ng balita sa labas. Sinunod ng madrasta ang utos ni ama. Pinapaluhod ako gabi-gabi sa gitna ng niebe upang magsisi, nang walang anumang lunas para sa aking sakit, dahil sa paulit-ulit na pagpapahirap na ito. Lalong lumubha ang aking kalagayan. Sa 5 araw, maging ang dulo ng aking mga daliri ay nagbabaga sa init, at sa aking pag-ubo may lumabas ng dugo. Doon ko lamang napagtanto sa aking huli ng kamalayan. Nanais ni ama na mamatay na lamang ako sa sakit. Hindi kailangan ng pamilya Jayang ang isang anak na tinanggihan sa kasal. Ngayong araw, may dumating na mahalagang panauhin. Napakaliwanag ng buong paligid. 3 araw pa lamang ang nakalilipas ay naghahanda na ang katiwala ng mansyon. Naririnig ang mahinang himig ng kudyapi sa malayo. Bumabagsak ang makapal na niebe mula sa kalangitan. Nanginginig ako sa pagitan ng ginaw at lagnat. Halos mawala na ako sa sariling wisyo dahil sa tindi ng init. Napakatahimik ng gabi sa gitna ng niebe. Ilang malamlam na lampara lamang ang natitira. Ngunit biglang may narinig na mga yabag sa niebe. Isang pulang-pulang kasuotang pang-opisyal ang bumungad sa aking harapan. Siya ang pilay na mula sa pamilya Zhu na binansagang demonyong nakangiti. Nakatayo ang Ginoo sa mismong harapan ko. Nakatingin siya sa akin ng may malalim na mga mata. Basta ko na lamang hinawakan ang dulo ng kanyang kasuotan. Parang isang nalulunod na pilit kumakapit sa huling pag-asa. Saglit na nabulunan sa sariling emosyon. Napakaaga at napakabigla. Tinanong ko siya habang humihikbi. Maaari niyo po ba akong pakasalan? Kaya kong gumuhit ng pinakamagagandang larawan. Kaya ko ring pamahalaan ang inyong sambahayan. Ako ay mayroon lamang hindi magandang reputasyon. Ang mga tagapaglingkod ay nanahimik sa takot. Yumuko siya at pinagmasdan ako ng sandali. Ang liwanag mula sa mga parol sa pasilyo ay tumama sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, mukha siyang napakabait at maawain. Wala ang kanyang nakasanayang bagsik at malamig na titig. Dahan-dahang iniabot ni Zaugutang ang kanyang kamay sa akin. Iniahon niya ako mula sa malalim na putikan. Ito ang kanyang naging kasagutan. Hindi ko kailanman inakalang darating ang araw na magkakaugnay ang buhay namin ni Zaugutang. Isa akong marangal na binibini mula sa tanyag na angkan. Habang siya naman ay ang pinagkakatiwalaang tauhan ng emperador. Isang gutom na lobo sa loob ng palasyo. Kinatatakutan at kinasusuklaman ng lahat dahil sa kanyang kalupitan. Ang pangalan ni Zaugutang ay sadyang napakasama na sa pandinig ng marami. Ngunit siya ang nagligtas sa aking buhay. Tinitigan ko ang aking mga palad. Tila nararamdaman ko pa rin ang init doon. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas ng loob na iyon. Upang hawakan ang lailayan ng kanyang damit. Kagagaling ko pa lamang sa malalang sakit. Nang tawagin ako ni ama sa bulwagan. Ang huling punta ko roon ay nang bawiin ng pamilya Kwi ang aming kasunduan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang lahat. Puno ang bulwagan ng mga handog para sa pamamanhikan. Bawat kahon ay may marka ng pamilya Zhu. Nang buksan ang mga takip, nagningning ang buong silid sa karangyaan. Nakaalis na ang tagapamagitan ng kasal. Nakatitig si ama ng may madilim na mukha habang nakaupo sa itaas. Pagkapasok ko pa lamang, isang tasa ng tsaa ang agad na ibinato sa akin. Nabura ito sa tabi ko, wala pang isang dangkal ang layo. Anong lakas ng loob mong akitin si Zaugutang? Siya ay isang taong walang awa. Napakarami niyang kaaway sa politika. Gusto mo bang mapahamak ang buong pamilya natin? Pagkatapos kang tanggihan sa kasal. Ngayon naman ay nakikipagkita ka ng patago. Pinangalagaan ko ang aking danga sa buong buhay ko. Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Darating siya rito mamaya. Ikaw mismo ang tumanggi sa alok niyang ito sa harap niya. Nabasa ng tsaa ang lailayan ng aking kasuotan. Mahinahon akong sumagot, ipagpaumanhin niyo po, ama. Paano ko po tatanggihan si Zaugutang?
Sumabat sa usapan ang aking madrasta na nakaupo sa tabi. Dati lamang siyang isang kerida. Naghintay siyang mamatay ang aking ina bago siya naging asawang legal. Sa nakalipas na 10 taon, nagkaroon siya ng isang anak na lalaki at isang babae. Naging napakaginhawa ng kanyang buhay. Ako lamang ang nakakaalala na hindi man lang naisara ng aking ina ang kanyang mga mata bago malagutan ng hinina. Nakangiti siyang nagwika ng may pagkukunwari. Madali lang iyan. Ang pamilya ko ay may isang pamangkin. Siya ay isang marangal na tao. At hindi niya alintana kung ikaw ay tinanggihan na sa kasal noon. Kapag dumating na ang tagapangasiwang si Zhu, sabihin mo na lamang sa kanya, nakatakda na ang iyong pagpapakasal sa aking pamangkin. Nakatakda na ang iyong pagpapakasal sa aking pamangkin. Ito ay isa ring paraan upang makaligtas. Ito ay isa ring paraan upang makaligtas. Ang aking katulong sa tabi ko ay hindi makapaniwalang nag-angat ng kanyang ulo. Walang sinuman sa loob ng mansyon ang hindi nakakaalam. Ang pamangkin ng aking madrasta ay mahigit 30 taong gulang na, at sadyang napakapangit. Ang ganoong klaseng tao, paano siya mapapantay sa panganay na anak ng pamilyang Jiang? Ang aking ama ay tahimik na sumang-ayon. Hindi man lang siya kumibo. Sa gitna ng kahibangang ito, nakaramdam ako ng isang kakaibang kapanatagan. Iniisip ko lamang, sa loob ng mahigit 10 taon, kailanman ay hindi ko sinuway ang aking ama. Tiniis ko ang malupit na pagtrato ng aking madrasta. Ang aking dangal bilang masunuring anak ay kilala ng marami. Saan ba ako nagkamali para humantong ako sa ganitong kalagayan? Ngunit ang sitwasyon ay hindi ayon sa iniisip ng lahat. May intensyon ang aking ama na tanggihan ang kasunduan. Alam ito ni Zhao Gutang. Kaya naman nagdala siya ng isang regalo. Ayon sa mga nagsisilbi sa harapang bulwagan, si Zhao Gutang daw ay dahan-dahang umiti ng oras na iyon. Binuksan niya ang regalo sa harap mismo ng aking ama at madrasta. Iyon ay isang dugo ang dila ng pamangkin ng aking madrasta. Sabi niya, ang taong ito ay naglakas loob na ipangalandakan sa lahat. Nanais niyang pakasalan ang panganay na anak ng pamilyang Jiang, si Jiang Zhaoxu. Anong laking kahangalan? Isang mapanirang gawa. Ayon sa batas ng dakilang Wei, maaari siyang hatulan ng parusang pagputol ng dila. Si Jiang Zhaoxu ay ang aking mapapangasawa. Sino man ang magtangkang humawak sa kanya, ay para na rin kinalaban ako. Guro Jiang, ano ang masasabi ninyo? Kahit na maraming taon nang naglingkod ang aking ama sa palasyo, hindi pa siya nakakakita ng ganoong kadelikado at direktang pamamaraan. Hinimatay agad ang aking madrasta doon mismo. At nang magising ay hindi matigil sa pagsusuka. Matapos lumisan ni Zhao Gutang sa harapang bulwagan, pinuntahan niya ako. Kasalukuyan akong nagpipinta. Nakalatag ang isang mahabang sutla sa aking mesa. Tumayo si Zhao Gutang sa ilalim ng bintana. At dahan-dahang naglapag ng isang pangganyak sa buhok sa aking mesa. Hiyas na bulaklak at balahibo ng kingfisher. Ang ganitong klase ng pangganyak, huling beses ko itong nakita ay noong piging sa palasyo. Nakasabit sa buhok ng maringgal na konsorte. Ito ay isang alay mula sa timog na kaharian. Lubhang napakahalaga nito. Kinagat ko ang aking labi. Nag-aalangan ng matagal. Ang kamay kong may hawak na pinsel ay humigpit at lumuwag. Tumingin ako ng diretsyo kay Zhao Gutang. Ako ay tinanggihan na ng dating kasintahan. Ang 7 salitang ito ay tila bumabara sa aking lalamunan. Sa buong buhay ko ay naging maingat ako. Ngunit ang isang pagkakamaling ito ay sapat na upang maging mitsa ng aking buhay. Sapat na upang hindi ko na muling maitaas ang aking ulo. Sa halip ay gumiti si Zhao Gutang. Malalim ang kanyang titig. At ano naman ngayon? Ngunit, tinanggihan lamang ako sa kasal. Huminga ako ng malalim, at sinubukang maging kalmado. Ako ang pinakamahusay na mag-aaral sa paaralan ng kababaihan sa loob ng 10 taon. Ako ang nag-asikaso ng piging para sa maringgan na konsorte. Maayos at tumpak ang aking bawat galaw. Hindi mo na kailangang mag-alala pa sa mga gawaing bahay. Magiging isang mabuting asawa ako. Ang pakasalan ako ay hindi isang masamang desisyon. Kaya, Zhao Gutang, maaari bang huwag mo akong iwanang mag-isa rito? Lumapit ng bahagya si Zhao Gutang. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Tumama ang liwanag sa kanyang mukha. Tila mga bubog ng gintong kumikinang. Iminapa niya ang alpiler sa aking buhok. At pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa aking pisngi. Alam kong ikaw ang pinakamabuting binibini sa buong Shangjing. Hanggat narito ako, si Zhao Gutang, masisiguro kong magiging maganda ang iyong buhay. Bulong ni Zhao Gutang sa malumanay na tinig. Kaya naman, huwag ka nang umiyak. Kung paanong walang nag-akalang itatwa ako ng pamilyang Kui. Wala ring nag-akala na ako, bilang pinakatangi-tanging panganay na anak ng pamilyang Jiang, ay maikakasal kay Zhao Gutang, ang kinatatakutang tauhan ng palasyo. Ngunit ito ang katotohanan. Sa mahabang panahong sumunod, iniiwasan ako ng aking ama at ng aking madrasta. Tila ayaw nilang maalala ang madugong tagpong naganap noong araw na iyon. Tanging ang aking yaya na nag-aruga sa akin mula pagkabata ang nag-aalala.
Masyadong malupit ang mga paraan ni Tagamasidsin. Nakakatakot siyang tao. Kung ikakasal ka sa kanya, paano kung hindi kanya ituring ng mabuti? Napaisip ako ng malalim, hindi mangyayari iyon. Nagulat ang aking yaya sa aking paninindigan. Sa totoo lang, nararamdaman ko lang na iba si Zhao Gutang sa sinasabi nila. Hindi niya ako hinayaang mamatay sa gitna ng niebe. Naniniwala akong isa siyang taong tumutupad sa pangako. Kahit man lang sa aspetong iyon. Nais kong maniwala, kakaselyo pa lamang ng aming kasunduan. Ipinagkatiwala na agad ni Zhao Gutang ang lahat ng kanyang mga titulo ng lupa at mga negosyo upang aking pamahalaan. Sabi niya sa seryosong tono, mapupunta rin naman sa iyo ang lahat ng ito sa huli. Kinuha rin niya ng kusa ang sibingtu sa aking hapag. Hindi ko alam kung maiinis ako o matatawa. Bata pa lamang ay nakapangako na ako kay Quizhao. Ngunit nagkikita lamang kami minsan sa loob ng ilang taon. Kahit pa magkaharap kami, masyado kaming mailap sa isa't isa para makapag-usap. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing kapal ng mukha ni Zhao Gutang. Noong lumabas ako para sa pistang Shangyuan, doon ko lamang nalaman kung ano ang ginawa niya sa larawang kinuha niya sa akin. Kung para saan ginamit ni Zhao Gutang ang larawang iyon. Ang gusali ng Chengde na nagtitinda ng mga sining, na dati ay tumatanggap lamang ng mga maharlika, ay nagdaos ng subasta para sa mga sining ng mga kababaihan sa FEE noong pistang Shangyuan. Ang lahat ng kikitain mula sa subasta ay ibibigay lahat bilang pondo para sa mga sundalo sa kanluran. Para sa isang babae, ito ay isang pagkakataon upang makilala ang pangalan. Simula noong ako ay 12 taong gulang. Ang aking mga gawa ay palaging itinatampok sa gusali ng Chengde tuwing Shangyuan. At agad na naubos sa dami ng nagnanais bumili. Ngunit ngayong taon, nang dinala ng aking katulong ang aking gawa roon, pinagsarahan siya ng pinto ng tagapamahala, dahil daw sa dungis ng aking reputasyon. Kahit ang aking sining ay hindi pinayagang pumasok. Nang bumalik ang aking katulong, umiyak siya ng husto dahil sa kawalang katarungang sinapit ko. Akala ko ay hindi mapapansin ni Zhao Gutang ang mga ganitong bagay. Ngunit hindi ko inaasahan na, sa mataas na plataporma sa tapat ng gusali ng Chengde, naglagay siya ng isang napakalaking parol. Nang makita ko ang parol na iyon, muntik na akong maiyak sa galak. Ang aking larawang sibingtu ay nakaukit sa parol. At nang magliwanag ang mitsa sa loob, tila nabuhay ang mga banal na kawal sa larawan, kasama ang kanilang mga sandata at kabayo. Puno ng tapang at giting. Makikita na ng lahat ang aking sining. Ito ang nais mangyari ni Zhao Gutang. Sinumang dumaan doon, ay hindi mapigilang huminto at humanga. Wala nang pumasok sa loob ng gusali ng Chengde, na ikinagalit ng husto ng tagapamahala roon. Nagdatingan ang mga mararangal na Ginoo upang magtanong ng presyo. Ang matanda sa mataas na plataporma na tagapangalaga ng mga parol, ay bahagyang umiti ng may pagmamalaki. Ito ay gawa ng isang tanyag na pintor. Ang mga likha ng aming binibini ay napakahalaga, kung hindi lamang dahil sa pag-aalala sa digmaan sa Hilagang Kanluran. Hindi ito basta-basta ilalabas sa publiko. Ang lahat ng kikitain dito ay idonasyon sa hukbo ng Hilagang Kanluran. Ang halaga ay 10,000 pirasong pilak. Hindi ito ibebenta sa mas mababang halaga. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Sino kayang binibini ang nakaguhit ng ganito katapang at kapangyarihang larawan? Sino kayang binibini ang nangahas na humingi ng 10,000? Sa sandaling matapos magsalita ang matanda, ang grupo ng mga mararangal na Ginoo ay natahimik. Lahat sila ay napatingin sa binatang nakasuot ng asul sa gitna. Mistula siyang asul na buwan sa kalangitan. Matagalan niyang tahimik na pinagmamasdan ang parol. Bawat guhit at bawat hagod ay tumatago sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng isang nagniningning na kagalakan sa kanyang kalooban. Lalo na nang mabalitaan niyang isang babae ang may gawa nito. Tila ito na ang simula ng isang itinakdang tadhana. Ang larawang ito ay kukunin ng Leaping Queen ng King. Ibaba ni Quizhao ang kanyang tingin. Hindi ko batid kung saang pamilya nagmula ang binibining ito. Nais siyang makaharap ni Quizhao. Hindi ko inakalang magugustuhan ni Quizhao ang larawang ito. Ngunit ang totoo, ang larawang ito ay sadyang iginuhit para sa kanya. Bagaman si Quizhao ang panganay na anak ng Leaping Queen ng King, mula pagkabata ay naglakbay na siya kung saan-saan kasama ang kanyang guro. Nag-aral siya sa mga paaralan ng Jiangnan at Hilagang Kanluran. Hindi siya madalas manatili sa Shangjing. Nitong huling 2 taon, kailangan pa niyang magsanay sa hukbo ng Hilagang Kanluran. Ang mga espada at sibat ay walang pinipili. Ang matandang matrona ng pamilya Kui ay maraming ulit na umiyak dahil dito. Kaya't nagmamadali siyang hintayin ang aking pagdadalaga upang kami ay makasal. Upang mapanatag ang lagalag na puso ni Quizhao. Ngunit sa tingin ko, wala namang masama sa pagsabak sa digmaan. Ang mga mahigpit na alituntunin ng Shangjing ay hindi kailanman nakakulong kay Quizhao. Siya ay napakamahinhin ngunit malaya. Sinuway ko ang kagustuhan ng pamilya Kui. Gugulin ang ilang buwan upang maiguhit ang sibing tularawan ng paglilinis ng sandata. Nagdarasal na naway magwagi siya agad tulad ng mga kawal ng langit at makamit ang lahat ng kanyang hangarin.
Ngunit hindi ko inaasahan na mas mauna kong matatanggap ang kanyang pagkalas sa aming sumpaan. Hindi na ibigay ang larawang ito. Ngunit sa ikot ng mundo, sa huli ay napunta pa rin ito sa kanyang mga kamay. Itinuro na ng matanda sa plataporma kay Chris Howe kung nasaan ako. Mabuti na lamang at nakasuot ako ng belo. Agad akong tumalikod at nagmamadaling umalis kasama ang aking katulong. Ngayong umabot na sa ganito, bakit pa kailangang magkita? Magdudulot lamang ito ng lito sa isa't isa. Kakatapak ko pa lamang sa tulay na bato. Nang tawagin ako ni Chris Howe mula sa aking likuran. Nag-aalinlangan akong humarap sa kanya. Sa edad na 10, nangahas na si Chris Howe na maging isang sugo. Ngunit ngayon, ang kanyang boses ay tila namamaos. Sabi niya, ako si Chris Howe ng King. Maaari ko bang itanong kung saang pamilya nagmula ang binibini? Hindi ko alam kung ang binibini ay mayroon na bang nakatakdang mapangasawa. Iyon ang tunay na nais niyang itanong. Alam kong hindi na ako makakaiwas. Kaya't wala akong nagawa kundi ang humarap. Eksaktong may dumaang tindero na may dalang mga parol sa aking tabi. Ang aking belo ay hindi sinasadyang nasabit sa kanto ng isang parol at nalaglag. Tila hanging silangan na nagpabuka sa libu-libong bulaklak sa gabi. Na humihip pababa, sa mga bituin na tila ulan. Naganap ang lahat sa isang iglap lamang. Nakita ko ang pagkamangha sa mga mata ni Chris Howe. Nakasabay ng paglayo ng nagniningning na parol, ay biglang naging isang matinding gulat. Itinago ko ang aking mga kamay sa loob ng aking manggas. At mahinang nagsalita, Ginoong Kuway, matagal na tayong hindi nagkita. Sa buong buhay ni Chris Howe, ang pinakaayaw niya ay ang mga tanikala ng tradisyon. Hindi niya kailanman inakala na paglalaruan siya ng tadhana ng ganito katindi. Hindi sumagi sa isip niya kailanman na ang sining na nagpahanga sa kanya sa unang tingin ay likha pala ng dati niyang tunang tinalikuran. Natahimik siya sandali at nagsabi, nabalitaan ko na ang mga sining sa paaralan ng kababaihan ay itinatampok sa gusali ng Chengde. Ngunit tila may nagbago ngayong taon. Tahimik ko siyang pinagmasdan. Hindi ang paaralan ang nagbago. Mula nang bawiin ang ating kasunduan sa kasal, hindi na ako nakatungtong sa paaralan ng kababaihan. Kahit ang aking mga sining ay hindi na makapasok sa gusali ng Chengde. Kaya wala akong ibang pagpipilian kundi gawin ito. Biglang nag-angat ng tingin si Chris Howe. Puno ng hindi makapaniwalang gulat. Mula pagkabata, nilakbay na niya ang lahat ng dako. Hindi niya akalain na dito sa Shangjing, ang isang salita niya ng pagtalikod sa kasal ay sapat na upang harangan ang lahat ng aking landas. Halos pigilin ko ang aking mga luha. Ang ating kasunduan noong bata pa ay hindi mo naman ginusto. Naiintindihan ko, ang isang babaeng katulad ko ay hindi ang iyong ninanais. Alam ko iyon. Ngunit Chris Howe, naisip mo ba kahit minsan kung ano ang mangyayari sa akin? Nabalitaan ko na ang mga anak ng pamilyang Cree ay may malasakit sa buong mundo at ang iyong mga nagawa ay hindi mabilang. Ngunit sa kabila nito, hindi mo man lang ako kinahabagan. Naglakad ako sa tabi ng kanal. Ang mga parol ng mga naglalakad ay sumasabay sa agos ng tubig. Nararamdaman ko lamang ang nakakasilaw na ningning ng mga ilaw. Ang bango ng mga karwahe ay bumabalot sa daan. Huli na nang mapagtanto ko na iniiwasan ako ng lahat sa aking paglalakad. Nang lumingon ako, doon ko natuklasan na si Zhao Gutang ay patuloy na sumusunod sa akin sa tamang distansya. Sa likuran niya ay ang kislap ng libu-libong ilaw. Suot pa rin niya ang kanyang matingkad na pulang unipormeng opisyal. Kaya naman pala lumilihis ang lahat ng tao. Itinigil ko ang aking paghakbang. Nagsalita si Zhao Gutang ng may misteryosong ngiti. Akala ko ay hindi mo na ako mapapansin. Ang aking aliping babae sa tabi ko ay takot na hindi na makagalaw. Sabi sa mga usap-usapan. Sa tuwing humingiti si Zhao Gutang ng ganyan, nangangahulugang malapit nang makaharap ang kamatayan. Ngunit dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanya. Nag-angat ako ng tingin at nagsabi, Salamat, dalawang simpleng salita lamang. Salamat sa pagliligtas sa akin sa gitna ng panganib, at sa pag-iwas sa akin sa maraming pagdurusa. Tanging sa kanyang manggas lamang ako nangahas humawak. Tiningnan ito ni Zhao Gutang, at kusa niyang iniabot ang kanyang kamay. Binalot ng kanyang malaking palad ang aking buong kamay. Walang bahala siyang nagsabi, Jiang Zhaoxu. Mula ngayon, dito ka na laging humawak. At isa pa, higit pa sa salamat ang nais ko. Ang parol ng eksibing na ginawa ni Zhao Gutang ay naging sentro ng usap-usapan sa Shangjing sa buong buwan. Maging ang duke ng Wei na sanay sa digmaan ay paulit-ulit na humanga sa sining ng eksibing 2. Ang talino ng panganay na anak ng pamilyang Jiang ay muling umalinggaw sa Shangjing. Nakatanggap pa ako ng isang liham. Isang imbitasyon sa piging mula kay Prinsesa Jayalo. Napakataas ng katayuan ni Prinsesa Jayalo. Ang paaralan ng kababaihan ay itinatag niya noong kanyang kabataan. Ngayong matanda na siya at matagal nang namumuhay ng tahimik, hindi inaasahang muli siyang magdaraos ng piging. Lahat ng mga dalagang inanyayahan ni Prinsesa Jayalo ay nagmula sa mga pinakaprestihiyosong pamilya sa lungsod ng Shangjing. Ngunit nag-aalinlangan pa rin ako kung dapat ba akong pumunta.
Nangangamba ako na baka gamitin na naman nila ang tungkol sa pagkaputol ng aking pakikipag-isang dibdib upang hiyain at hamakin ako. Biglang isinara ni Zogutang ang hawak niyang balumbon ng mga dokumento. Sumandal siya sa tabi ng bintana ng bahay aliwan. Sa ibaba ay ang mabilis na agos ng ilog. Nitong mga nakaraang araw, tinutulungan ko si Zogutang sa pamamahala ng kanyang mga tindahan. Malimit akong nagbabasa ng mga libro ng tustusan dito. Kapag walang tungkulin si Zogutang, pumupunta siya rito upang makinig sa hangin at pagmasdan ang mga punong willows. Isang tagpong tunay na mapayapa. Hawak-hawak ko pa rin ang paanyaya mula sa mahal na prinsesa, puno ng pagkalito. Nag-angat ng tingin si Zogutang at nagsabi, "Sa buhay na ito, hindi lahat ng bagay ay laging perpekto. Sino ba ang walang dinaramdam na pagsisisi sa kanilang buhay? Ang pagkaputol ng kasunduan ay hindi mo kasalanan." Jayang Zaoksu. May mga bagay na kaya kitang tulungan. Ngunit may mga bagay na kailangan mong harapin at lampasan ng mag-isa. Ang mga salitang ito, hindi ko mawari kung bakit. Parang pamilyar sa aking pandinig. Ngunit tama ang sinabi ni Zogutang. Balang araw ay kailangan ko ring bumalik sa lipunan ng mga kababaihan sa Shangjing. Sa labas ng bintana ay ang ingay ng mundo. Ngunit si Zogutang ay nakatayo ng matuwid sa ilalim ng bintana. Ang patalim sa kanyang manggas ay nakasilid na sa kaluban. Tiningnan niya ako ng may katatagan. "Huwag kang mag-atubiling pumunta. Ang lingkod na ito ang magsisilbing sandigan mo." Isang piging ng mga bulaklak ang inihanda ng mahal na prinsesa. Ang lugar ay pinili pa sa bundok Siwu, may 100 liang layo mula sa lungsod. Kaya lamang ang isang paso ng pambihirang bulaklak na aking inalagaan ay sadyang binasag ng aking madrasta ilang araw bago ang pag-alis. Sadyang ginawa niya iyon. At nang dumating ako, wala na akong nakita kundi ang mga basag na piraso sa sahig. Nakatayo ang aking madrasta sa tabi. Ang kanyang mga kuko ay mas mapula pa sa mga bulaklak. Hindi naging maingat ang alilang nakatoka. At binasag ang bulaklak ng panganay na tinitingala. Tunay na karapat dapat siyang mamatay. Sa sahig ay nakaluhod ang alilang pinagbintangan at umiiyak. Ayaw akong paalisin ng aking madrasta patungo sa piging ng prinsesa. Nais niyang ang aking kapatid sa ama ang humalili sa akin. Naiintindihan ko kung susundin ang dati kong ugali para lamang sa magandang ngalan ng pagiging masunuring anak. Tiyak na magtitiis ako at mananahimik na lamang. Ngunit ngayon ayaw ko nang magtiis. Iniunat ko ang aking kamay at itinulak ng malakas ang aking madrasta. Tulad ng ginawa niya sa akin noon nang paglaruin niya ako sa gitna ng niebe. Hindi siya nakatayo ng maayos. Napaatras siya at bumagsak sa mga basag na paso ng bulaklak. Ang kanyang buong kamay ay natusok at dumanak ang dugo. Nag-angat siya ng ulo ng may matinding gulat. Ito ba ang Jayang Zaoksu na pinakamagalang at marunong sa mga alituntunin sa pamilya Jayang? Tiningnan ko siya mula sa itaas ng may paghamak. At mahinang sinabi, "Hindi ko sinasadya. Patawarin nawa ninyo ako. May naramdaman akong biglang ginhawa sa aking loob. Dapat ay matagal ko na itong ginawa. Ngunit kailangan ko pa rin ng isang angkop na bulaklak. Sa panahong ito ng matinding ginaw, mahirap makahanap kahit ng karaniwang halaman sa Shangjing. Ano pa kaya ang isang pambihirang bulaklak?" Nagpadala ako ng mensahe kay Zogutang sa pamamagitan ng iba. Ngunit hindi ako umaasa. Napakarami niyang ginagawa sa araw-araw. Paano niya papagtutuunan ng pansin ang maliit na bagay na ito para sa akin? Hanggang sa araw ng piging, nakasakay na ako sa kalesa. Wala pa ring balitang dumarating. Ito ay isang madaling araw na may pag-ulan ng niebe sa Shangjing. Dahil ang bundok Siwu kung saan gaganapin ang piging ay malayo sa labas ng lungsod. Umalis na ako bago pa man magliwanag. Ang malamig na hangin ay patuloy na umiihip sa siwang ng kortina ng kalesa. Ngunit bigla akong nakarinig ng tunog ng mabilis na kabayo. Lalong naging malinaw ang tunog nito sa gitna ng niebe. Hinawi ko ang kortina ng kalesa. Nakita ko si Zogutang na pinatigil ang kanyang kabayo sa harap ng karwahe. Ang maninipis na niebe ay bumabalot na sa kanyang mga balikat. Nagdadala siya ng matinding ginaw mula sa labas. Mula sa kanyang balabal, maingat niyang inilabas ang isang Tianqing Suelian asul na lotus ng niebe. Ito ay nagniningning na parang jade. Ang lotus ng niebe na ito ay napakahirap hanapin sa mundo. Kadalasan din itong tumutubo sa mga mapanganib na lugar. Hindi ito madaling nagpapakita sa paningin ng mga tao. Hindi ko alam kung paano ito nahanap ni Zogutang. Nawalan ako ng kibo sa sandaling iyon. Ang tanging nagawa ko na lang ay tumingin sa kanya. Ang malakas na hangin ay nanggugulo sa kanyang mga kilay na may namumuong hamog. Sinubukan niyang itago ang mga sugat sa kanyang kamay na dulot ng matatalas na buhangin. Sabi ni Zogutang, "Tandaan mong bumalik ng maaga. Libu-libong milya ang nilakbay para sa isang bulaklak. Napakamahal na halaga para sa isang sining." Sa huli, ang sinabi lang niya sa akin ay, "Bumalik ka ng maaga." Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang mahal na Prinsesa Jayalo. Siya ay may mataas na katayuan at kapangyarihan. Kilala siya bilang huwara ng mga kababaihan sa dakilang Wei. Ngunit dahil sa pabalik-balik na karamdaman, bihira na siyang magpakita sa madla. Hindi marami ang dumalo sa pagkakataong ito.
Ngunit lahat sila ay mga tanyag na maharlikang binibini sa Shangjing. Pagkababa ko pa lang ng karwahe, maraming mga mata na ang nakatitig sa akin. Kabilang doon ang mga taong noong araw na tinanggihan ako sa pintuan ng Eve, ay siya ring mga nanlait at nagpahirap sa akin. Nagkamali kaya ng pagpapadala ng paanyaya ang mahal na prinsesa? Bakit siya nagpadala sa isang taong tinanggihan na sa kasunduan ng kasal? Isang maringal na eksibing tuna parol noong kapistahan ng Shangyuan. Isang maringal na eksibing tuna parol noong kapistahan ng Shangyuan. May mga tao talagang mahilig magpasikat, gaya noong nasa TF pa. Hinaan nyo ang inyong boses. Agad siyang kumapit kay Gutang pagkatapos maudlot ang kanyang kasal. Isang babaeng iniwan ng katipan at isang lalaking pilay. Bagay nga naman sila. Sana ay kaya ko pang tiisin ang mga salitang ito. Ngunit hindi ko mapapayagang madamay pa si Gutang. Bago pa man ako makasagot ng matalas, isang malinaw na boses ng lalaki ang narinig. Napakatalas at napakasakit ng inyong mga salita. Si Quizhao ay nakatayo sa gitna ng niebe. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng tinta, at ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang aking tiyaang mahal na prinsesa ay nag-utos. Ang mga taong nagbitiw ng mapanirang salita kanina, ay hindi pinapayagang pumasok sa piging ngayong araw. Maaari na kayong umalis. Pagkasabi nyon, ang mga maharlikang binibini na nagsalita kanina ay biglang namutla ang mga mukha. Ang mahal na prinsesa na iginagalang ng lahat, ay pinaalis sila mismo sa harap ng pintuan. Wala itong pagkakaiba sa harap-harapang pagsasabi na kulang sila sa kagandahang asal. Katulad din ito ng kahihiyang naranasan ko noon. Nang tanggihan ako sa Iisu, napatingin ako kay Quizhao. Doon ko lang naalala, ang mahal na prinsesa at ang pamilyang Qi ay may malalim na ugnayan ng pagkakamag-anak. Hindi katakatakang tawaging siya ni Quizhao ang mahal na prinsesa. Ito ay nararapat lamang. Nang dumaan ako sa tapat ni Quizhao, narinig ko ang isang napakahinang bulong. Patawad, kahit ang mga hindi sinasadyang pagkikita, ay nakakatanggap ako ng ganitong panlalait. Paano pa kaya sa mga lugar na hindi nakikita? Hindi magawang isipin ni Quizhao. Hindi siya isang babae. Hindi niya alam ang hirap na dinaranas ng mga kababaihan. Sa sandaling iyon, tila gusto niyang lumuha para sa akin. Nang kalahati na ang piging, ang Tianqing Swelian na hinanap para sa akin ni Gutang ang siyang naging pinakatanyag sa lahat. Tinawag ako ng mahal na prinsesa sa kanyang harap. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap ko ang mahal na prinsesa Jialo. Lumaki ako na nakikinig sa mga kwento ng kanyang kabayanihan. Pinangarap kong maging katulad niya na may taglay na dunong at kabutihan. Nang makita ko na siya sa wakas, napansin ko ang kanyang maputing buhok at bakas ng katandaan. Ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling mapagmahal at banayad. Nagtanong siya tungkol sa ilang mga aklat sa koleksyon ng paaralan ng mga kababaihan. Sinagot ko ang bawat isa sa mga ito. Hinawakan ng mahal na prinsesa Jialo ang aking pulso. Ipinakita sa akin ng aking pamangkin na si Quizhao ang iyong ksibingtu. Maraming taon na akong hindi nakakakita ng gawa ng isang babae. Isang sining na napakalaya at hindi nakagapos sa tradisyon. Nag-aalab ang kanyang mga mata sa paghanga. Marunong ka bang mga bayo? Biglang tumahimik ang lahat sa paligid. Bagamat noong araw ay sinamahan ng mahal na prinsesa ang yumaong emperador sa pakikidigma. Ngunit ang mga noble na binibini sa Shangjing ngayon, ay walang pagnanais na humawak sa mga bagay na pangmilitar. Maging sa mga karwahe, mas gusto pa nilang gamitin ang mga asno. Lalo na ang matutong mga bayo. Sinubukan ni Quizhao na iligtas ako sa kahihiyan. Tinawag pa lamang niya ang kanyang tiyahin. Ngunit tumango na ako bilang tugon. At mahinang nagsabi, marunong po akong mga bayo. Natigilan ang tingin ni Quizhao. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa akin. Nakuha rin ang interes ng mahal na prinsesa. Nagkataon na tumigil ang pag-ulan ng niebe. Mayroong malawak na palaruan ng kabayo sa bundok. Sa katunayan, hindi naman talaga ako bihasa sa pangangabayo. Ngunit nakapagtataka. Kamakailan ay palaging pinipilit ni Gutang na magsanay ako araw-araw. Sabi niya ay para ito sa pagpapalakas ng aking katawan. Hindi ko akalaing magagamit ko ito sa pagkakataong ito. Napakalawak ng palaruan ng kabayo. Napapaligiran ng makapal na ulap at hamog. Ang mga bayo sa ganitong lugar ay hindi naman mahirap na gawain. Kailangan lang mag-ingat sa mga munting sapa mula sa natunaw na niebe. Dapat itong lundagan ng may gaan. Matapos ang isang ikot at pagbabalik, eksaktong tumigil ang aking kabayo sa harap ni Quizhao. Pinulot niya ang laso ng aking buhok na aksidenteng nahulog. Pinipigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Matagal siyang hindi nakaimik. Nakalaban na ako mula sa kabayo. Kinuha ng isang tagapaglingkod ang tali ng kabayo. Mababakas kay Quizhao ang matinding pain. Paos siyang nagsabi, hindi ko kailanman inakala na ang isang kagalang-galang na binibining tulad mo ay marunong din palang mga bayo. Tumahimik ako sandali, bago sumagot, noong tagsibol ng 8 taon ng Yuanzhen. Sa iyong seremonya ng pagbibinata, sinabi mo na gusto mo ang mga babaeng marunong mga bayo. Noong kabataan ni Quizhao, wala siya sa Shangjing. Hanggang sa kanyang seremonya ng pagbibinata, bumalik siya sa kabisera.
Doon ko lamang unang nakita ang kanyang anyo bilang isang ganap na lalaki. Makinis ang mukha at may tindig na parang puno ng pino. Kumikilos ng may kalayaan at walang pakialam sa mga tuntunin. Ito ang aking mapapangasawa na hinintay ko ng mahigit 10 taon. Palagi akong kumikilos ng may disiplina. Ngunit dumaan ako sa napakaraming pagsubok. Para lamang magkaroon ng pagkakataong makausap siya pagkatapos ng seremonya. Iyon ang pinakamatapang na pangungusap sa buong buhay ko. Naglakas loob akong magtanong sa kanya, Ginoong Kuway, anong uri ng babae ang iyong hinahangaan? Marunong ako sa musika, sining at pagsulat. Tanggap na ako ng pamilya Kui. Marami akong mga kasanayang pinag-aralan. Ngunit hindi ko inaasahan. Tiningnan niya ako ng bahagya. At sinabing, gusto niya ang mga dalagang marunong mga bayo. Bagamat kakatwa ang sagot na iyon. Ngunit hindi naman ito imposibleng matutunan. Naniniwala ako noon na makakamit ko ang kaligayahan sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. Habang tinitingnan ko ang tulalang mukha ni Quizhao, doon ko lamang napagtanto ang katotohanan. Na sinabi lang iyon ni Quizhao noon ng walang pag-iisip. Nagbigay lamang siya ng isang sagot. Isang sagot na magiging pinakamahirap para sa akin at magpapahiya sa akin. Sa sandaling iyon, naintindihan na ni Quizhao kung gaano kalubha ang kanyang pagkukulang at pagtataksil sa isang dalaga. Ang kagalakang namayani sa loob ng 10 taon. Kahit pa inirerekomenda niya ako sa mahal na prinsesa. At pilit na ibinabalik ang aking dangal. Hindi na nito mababawi pa. Ang mga ligayang iyon, wala na. At kailanman ay hindi na maulit. Sa sobrang pighati ay hindi na niya magawang tumayo. Sinuway niya ang tradisyon ng mga ninuno. Hindi niya sinunod ang landas na itinakda para sa kanya. Sawa na siya sa mga limitasyon. Ayaw niyang pakasalan ang babaeng pinili ng kanyang pamilya. Hangad niyang makamit ang sariling tagumpay. Hindi niya nais na manatili rito sa Shangjing, kundi ang magtungo sa hukbo ng kanluran. Akala niya ay tama siya. Ngunit sa haba ng buhay, sigurado ka bang mahahawakan mo ang lahat? Ipinaalala ko sa mahal na prinsesa ang kanyang sarili noong siya ay bata pa. Kusa pa niyang pinunasan ng kanyang panyo ang pawis sa aking noo. Mahinhin at kagalang-galang. May malawak na pananaw at matatag na kalooban. Ang AFF na aking itinatag. Ang mga anak na babae ng dakilang Wei ay nararapat na maging ganito. Ang 12 salitang iyon ay nagpanginig sa dulo ng aking mga daliri. Ito ay panahon kung saan ang dangal ay nagtatakda ng kapalaran ng isang babae. Ang mga papuri ng mahal na prinsesa para sa akin ay sapat na upang burahin ang dungis ng pagkakabawi ng aking kasal. Ang isang batang gaya mo ay higit pa sa karapat-dapat na maging may bahay ng pamilyang Kui. Dapat sana ay kasama ka ni Zhao na tinatawag akong tiyahin. Tiningnan ng mahal na prinsesa ang lupaypay na anyo ni Quizhao. At siya ay napabuntong hininga. Ngunit, ang mga kabataan ay mapusok. Hindi niya agad napagtanto ang iyong halaga. Masyadong mapagmataas noong kabataan. Sino ang mag-aakala na ang maling desisyon ay wala ng puwang para maituwid pa? Wika ng mahal na prinsesa. Ano kaya kung tanggapin kita bilang aking alagad? Wala pa akong nakikitang magpapatuloy ng aking sining sa kudyapi. Nagulat ako at itiningala ang aking ulo. Nakita ko ang matalino at malinaw na paningin ng mahal na prinsesa. Tunay siyang nagagalak sa akin at nahahabag sa aking sinapit. Ang takbo ng mundo ay mabilis magbago sa pagitan ng taglamig at tagsibol. Ilang buwan lang ang nakalipas dahil sa pagbawi ng kasal. Halos mamatay na ako sa gitna ng taglamig. Ngayon, ang swerte ay pumapanig na sa akin. Hindi ko na mabilang ang dami ng imbitasyon sa mga piging. Maging ang mga karaniwang tao sa Shangjing ay alam na. Ang pamilyang Jiang ay may anak na ang talino ay pangunguna sa kabisera. Maging ang mahal na prinsesa ay ginawa siyang huling alagad. Bagaman hindi naging maganda ang kanyang kapalaran sa pag-ibig. At minsang nakansela ang kasunduan. Sa tingin ng lahat ngayon, hindi na iyon mahalaga. May mga dula na sa lansangan tungkol dito. Na si Quizhao ng Qinghe ay matagal nang humahanga sa dalaga ng pamilyang Jiang. Ngunit dahil sa takot na mamatay sa digmaan, ay pinili niyang bawiin ang kasal ng may pait. Kung hindi, bakit siya gagastos ng malaki para sa paro nito sa kapistahan ng Shangyuan? Maraming usap-usapan. Ngunit may isang bagay na pinagkasunduan ng lahat. Napakabuting tao ng dalagang si Jiang. Ang kanyang kasalukuyang mapapangasawa lang ang hindi karapat-dapat. Si Zhao Gutang, napilay na, at malupit pa, ay hindi babagay sa kanya. Ang mga sabi-sabi sa kalsada ay hindi dapat pinakikinggan. Ang mahal na prinsesa mismo ang nag-ayos sa patakaran ng Eve. Inalis na niya ang batas na nagbabawal sa mga babae. Nabawian ang kasal na pumasok sa paaralan. Bagaman mahina ang kanyang katawan, at kailangang alalayan ng mga kawani, tumuntong pa rin siya sa entablado upang magturo. Noong itinatag ko ang paaralang ito, ang hangad ko ay ang pagtutulungan ng bawat kababaihan. Hindi ko akalain na makalipas ang ilang dekada. Ang mundo ay lalong naging malupit sa mga kababaihan. Maraming taon na akong namumuhay ng mapag-isa. Kaya hindi ko batid na sa nakalipas na mga taon dahil sa pagkasira ng kasunduan sa kasal,
ay kay rami palang kababaihan ang itinakwil ng nasyonal na paaralan. Ang pagkaputol ng ugnayan at ang dangal ay dalawang magkaibang usapin. Kung maging ang paaralan ay hindi tatanggap sa mga babaeng tinalikuran ang pakikipag-isang dibdib, saan pa silang dako makahahanap ng kalinga? Sariwa pa sa aking gunita. Noong taglamig ng maputol ang aming sumpaan, muntik na akong mamatay sa gitna ng nagielong lupain. Mabuti na lamang at may isang kamay na humaplos at bumangon sa akin. Subalit gaano kaya karaming kababaihan ang hindi nakayanan ang hapdi ng taglamig ng kabiguan. Hinihintay ko ang seremonya ng pagtatapos ng paaralan sa pagsisimula ng tag-init. Ayon sa orihinal na balak, pagkatapos ng seremonya, itatakda na ang araw ng kasal namin ni Quiz Hao. Sino ang mag-aakalang? Si Zhao Gutang pala ang aking makakaisang palad. Ngunit nitong mga nagdaang araw, madalang ko siyang masilayan. Tila abala si Zhao Gutang sa investigasyon ng puslitang kalakal sa Jiangnan. Sa tuwing ako ay malaya, hindi ko siya matagpuan. Ang ilang beses na pagkakataong nagkita kami ay sa lansangan lamang. Habang mabilis siyang dumaraan lulan ng kanyang kabayo. Ang kanyang mapulang kasuotang opisyal ay tila pakpak ng paru-parong lumilipad. Tumitigil ako sa tabi ng daan. Samantalang humaharurot siya sa pagdaan. Nang hindi man lamang lumingon. Tila noong unang panahon, para kaming dalawang estrangherong nagkakasalubong lamang. Muling nanghina at namayat si Zhao Gutang. Ayon sa aking mga narinig, isang napakalaking usapin ang kanyang hinahawakan. Ilang araw na lamang at lilisanin na niya ang Shangjing. At hindi batid kung kailan ang kanyang pagbabalik. Iniisip ko, ano man ang mangyari, bago ang kanyang pag-alis, nais ko siyang masilayan sa huling pagkakataon. Ngunit doon ko lamang napagtanto, na ang ugnayan namin ni Zhao Gutang ay napakababaw pala. Marahil ay sadyang napakaabala niya. Ang alilang pinadala ko ay hindi makakuha ng anumang kasagutan. Kaya naman wala akong pagpipilian kundi gumising ng maaga, upang mag-abang sa labas ng kanyang opisina. Isang madaling araw sa pagtatapos ng tagsibol. Bago pa man sumikat ang araw, nababalot pa ng matinding ginaw ang paligid. Naghintay ako ng mahabang oras. Bago ko siya nakitang lumabas. Si Zhao Gutang ay dating tinaguri ang yama na may ngiti. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay kasing lamig na ng yelo. Sa araw na ito na ang takdang oras ng kanyang pag-alis patungong Jiangnan. Zhao Gutang. Sandali siyang natigilan sa pagsakay sa kanyang kabayo. At biglang lumingon sa aking dako. Sa pagitan ng makapal na hamog, at sa mapanglaw na madaling araw, agad niya akong nakita. Kinuha ko sa loob ng karwahe ang daladalahan na inihanda ko para sa kanya. Paglingon ko muli, saktong nakita ko si Zhao Gutang na mabilis na naglalakad patungo sa akin. Bihira siyang maglakad sa harap ko. Nagkaroon ng malubhang karamdaman si Zhao Gutang noong bata pa siya. Subalit dahil sa pagbagsak ng kanilang pamilya, ay maling manggagamot ang nakuha nila, na naging sanhi ng kapansanan sa kanyang kaliwang paa. Hindi maganda ang kanyang anyo sa paglalakad. Ngunit ngayon, buong tatag siyang humahakbang patungo sa akin. Pinigil ko ang aking mga luha, at mahinang nagsalita, Zhao Gutang, huwag mong kalimutang dalhan ako ng mga bulaklak ng lotus ng Jiangnan. Ihintayin ko ang iyong pagbabalik, bumalik ka agad. Nang magtungo si Zhao Gutang sa Jiangnan, maraming mga pagsubok at gulo ang hinarap. Ngunit sumulat siya sa akin at sinabing, maayos naman ang lahat, at makakaabot siya sa aking pagtatapos sa paaralan. Iyon ang tanging pinanghahawakan ko. Hanggang sa dumating ang isang araw, bigla na lang bumigat at nagulo ang aking kalooban. Tila hindi ako makahinga sa sobrang sikip ng aking dibdib. Hindi nagtagal, dumating ang isang balita. Ang barkong sinasakyan ni Zhao Gutang patungong Hilaga ay sinalakay ng mga pirata. Ito ay lumubog sa gitna ng ilog Yangtze. Wala nang natagpo ang bakas niya. Ang pinagkakatiwala ang tauhan ni Zhao Gutang sa Shangjing ay nag-abot sa akin ng isang liham na matagal na niyang naisulat. Si Zhao Gutang na tinaguri ang agila at aso ng palasyo ay may panulat na sadyang matikas at marangal. Bawat titik ay bakas ang tindi ng kanyang determinasyon. Sabi niya, sa buhay nating mga tao, hindi lahat ng bagay ay magiging perpekto. Araw-araw akong nabubuhay sa talim ng espada at dumanak na dugo. Inaasahan ko na darating ang araw na ako ay papanaw. Ang lahat ng aking mga ari-arian at negosyo, at ang aking mga tauhan ay ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Ibinabalik ko na ang kasunduan sa kasal. Huwag mo nang panindigan ang katapatan sa akin. Dalangin ko na makatagpo ka ng isang mabuting kabiyak, upang sa aking pag-alis ay wala na akong pagsisisi. Ang ilang linyang ito, hindi ko alam kung ilang ulit niyang pinag-isipan bago isulat. Maging ang bakas ng luhang natuyo ay naroon pa, para muli akong makilala ng may dangal sa Shangjing. Pinagsikap niya akong makuha ang paghanga ng mahal na prinsesa. Nag-iwan siya ng yaman bilang kasiguruhan sa nalalabi kong buhay. Matagal nang inihanda ni Zhao Gutang ang lahat ng aking lalakaran. Sabi ng kanyang tauhan. Hindi ko alam kung naaalala pa ito ng binibini. Noong nasa paanan pa tayo ng bundok Tianmen, ang aking Panginoon ay kinukutya at itinutulak ng mga kaklase dahil sa kanyang pilay. Nagkataong dumaan kayo roon.
At ang mga salitang sinabi ninyo sa kanya, ang sabi ninyo, sa buhay nating mga tao, hindi lahat ng bagay ay magiging perpekto. Kahit pa ikaw ay pilay. Kapag ikaw ay tumayo ng may dangal, isa ka pa ring tunay at matikas na lalaki sa ilalim ng langit. Ang mga salitang iyon, ang naging sandigan at lakas ng aking Panginoon sa loob ng 10 taon. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan ng tagsibol sa labas ng bintana. Habang tumatalsik ang mga patak nito sa loob, doon ko lang napagtanto na basang-basa na pala ng luha ang aking mukha. Inaasahan niyang makatagpo ako ng mabuting kabiyak at mamuhay ng matiwasay. Ngunit, Zhao Gutang, paano naman kayo? Ano na ang mangyayari sa inyo? Sa seremonya ng pagtatapos sa naming paaralan, nagsayaw ako ng isang sayaw ng panalangin. Maging ang mahal na reyna ay personal akong pinuri. Sinabihan akong maghandang mabuti, dahil pasasayawin akong muli sa malaking sakripisyo sa pagtatapos ng taon. Ang balitang patay na si Zhao Gutang ay kumalat na sa buong lungsod, dahil sa papuri ng reyna, at pagkilala ng mahal na prinsesa. Kahit pa naudlot ang kasunduan ko sa kasal sa pagkakataong ito, napakarami pa ring mga tagapamagitan ang pumupunta sa aming tahanan. Halos masira na ang pintuan ng pamilya Jiang sa dami ng kumakatok. Maging ang pamilya Qi ay nagpadala ng tao para muling hingin ang aking kamay para kay Qi Zhao. Sa pagkakataong ito, ang dumating ay ang iginagalang na matanda mula sa palasyo ng duke. Ang kanyang katayuan ay sadyang napakataas. Hindi maalis ang ngiti sa mga labi ng aking ama. Ngunit tinanggihan ko ito. Nang lumabas ako ng mansyon, pinatigil ako ni Qi Zhao. Pagdating ng Taglagas, pupunta na siya sa Hilagang Kanluran. Gaya ng inaasahan niya noong una, malaya at walang mga gapos. Matagal ko nang narinig ang balitang iyon. Nagbigay ako ng isang simpleng pagbati. Sana ay maging matagumpay ang iyong paglalakbay sa Hilagang Kanluran. At maging mabilis ang iyong pag-angat sa tungkulin. Ngunit tumingin sa akin si Qi Zhao. At nagtanong, bakit mo tinanggihan ang kasal? Kahit pa alam kong maraming pagkakamali ang pamilya Qi sa iyo noon. Ngunit ang ugnayan sa Liping Qi ng Qinghe ay itinuturing na pinakamainam na pagkakataon sa kahit anong panahon. Hinihintay ko siya. Sa aking puso ay naglalaban ang libo-libong damdamin. Tanging isang bahid ng pait ang kumakawala. Natatakot ako na sa kanyang pagbabalik, masasaktan siya kapag nakita niyang nakipagkasundo na ako sa iba. Si Zhao Gutang ay hindi isang taong mapagbigay. Nais ko pa siyang hintayin ng kaunti. Paalis na sana ako. Ngunit narinig ko ang paos na tinig ni Qi Zhao. Sabi niya, hindi niya ako gusto. Ang payat na Ginoo ay nakatayo roon. Sa unang pagkakataon, naging napakalinaw kung ano ang ibig sabihin ng huling pagsisisi. Ang pait at pagtitika ay gumapang na parang baging na walang pigil. Sa paos na tinig, winika ni Qi Zhao, ang kasunduan sa pag-iisang dibdib ay hindi ko kagustuhan. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa manggas ay nanginginig. Ang kanyang tinig ay garalgal. Ngunit ang isang binibining katulad mo, ang siyang tunay na itinatangi ng aking puso. Nagkaroon siya ng pagkakataong pakasalan ang mahal niya. Ngunit nagmatigas siya sa sarili niyang landas. Hindi niya muna ako kinilala. Bago siya nagbigay ng hatol. Mula ngayon, sa bawat gabing mahangin sa Hilagang Kanluran, maaalala ni Qi Zhao na may isang binibini sa Shangjing na nagsanay mga bayo araw-araw para sa kanya. Hindi niya siya napakasalan. Isang pagkakamaling dadalhin niya habang buhay. Ang pupuntahan ko ay ang tambol ng katarungan upang ipahayag ang aking kaapihan. Sa harap ng maraming saksi, hanggang sa makarating sa pandinig ng langit, ay dedemanda ko si Guru Jiang at ang kanyang pangalawang asawa. Sa tangkang pagpaslang sa panganay na anak na hiniwalayan sa kasunduan. Kahit gaano pa kahina ang aking katawan, hindi dapat sa loob lamang ng ilang araw, ay umabot na ako sa puntong umuubo ng dugo. Kahit anong pag-aalaga ay hindi ako gumagaling. Iyon pala ay dahil araw-araw na naglalagay ang aking madrasta ng lason sa aking pagkain upang pahinain ako. Ang idemanda ang sariling magulang ay itinuturing na kawalan ng paggalang. Pagkatapos sa AF, maaari sanang naging napakatiwasay ng aking buhay. Bakit ko kailangang sirain ang sarili kong dangal? At wasakin ang aking magandang kinabukasan. Ang opisyal na humahawak ng kaso ay marahang nagpaalala sa akin. Kahit manalo ka pa sa usaping ito, mahihatulan lamang sila sa kasalanan ng maling pagpapalaki. Dahil sa huli, hindi ka naman namatay. Ngunit kung magpapatuloy ako, ay isusugal ko ang sarili kong reputasyon. Nanindigan ako at sinabi, nais ko pa ring ituloy ang demanda. Hay, ano ba ang hinahangad mo, munting binibini? Nag-angat ako ng tingin. Ang aking mga mata ay kasing talim ng espada. Upang sabihin hindi ako susuko. At upang humingi ng katarungan para sa aking sarili. Iyon lamang. Ang kasong ito ay bago sa pandinig. Nang dumating ang araw ng paglilitis, maging ang reyna at ang mahal na prinsesa ay dumalo. Kasama pa ang hindi mabilang na mga mamamayan. Ang aking ama na naging opisyal sa buong buhay niya, ay hinihila ng umiiyak kong madrasta. Ngayon lang siya napahiya ng ganito kalaki. Itinuro niya ako at galit na winika.
Sana ay hindi na lang nagkaroon ang pamilyang Jayang ng anak na tulad mo. Hindi na ako yumuko pa. Mahinahon ko siyang tiningnan sa mga mata. Ang mga saksi ay hindi mahirap hanapin. Ang mga alila sa mansyon ay maaaring tumestigo para sa akin. Napakalakas ng buhos ng snow noong unang buwan. Pinaglakad ng ginang ang binibini at pinatayo ng luhod sa looban. Hindi siya pinahihintulutang bumalik sa silid hanggat hindi sumasapit ang ikatlong pagbabantay sa gabi. Nang puntahan ko siya para sunduin. Ang nyebe sa balikat ng binibini ay halos 1 pulgada na ang kapal. Napakataas ng lagnat ng binibini noon. Ngunit ang Panginoon ay ayaw man lang magpatawag ng manggagamot. Ang tingin lang niya sa binibini ay isang malaking kahihiyan. Narinig ko ang pag-uusap ng Panginoon at ng ginang. Sabi nila kapag pumanaw na ang binibini, makukuha na nila ang lahat ng dote na iniwan ng unang asawa para sa kanya. Ang mga tauhan sa tabi ng ginang ay tila may mga palihim na inihahalo sa pagkain ng binibini. Ang lahat ng nakarinig ay nagpakita ng labis na pagkamuhi sa kanilang mga mukha. Namula ang mukha ng aking ama sa tindi ng galit, at malamig na tumawa sabay-sabi. Iyan ay mga sabi-sabi lamang ng mga alila at matatandang katulong. May kabuluhan ba ang pakikinig sa mga iyan? Ang kulang na lamang ay sapat na ebidensya. Matagal nang itinago ng aking ina-inahan ang mga laso na ginamit niya. Nasa gitna kami ng isang mahirap na sitwasyon. Nang bigla kong marinig ang kalansing ng isang espada. Kay pamilyar ng tunog na iyon, nanigas ako sa aking kinatatayuan. Nakaramdam ng matinding kaba sa pagbabalik ng isang kakilala. Hindi ko magawang lumingon. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Zaugutang. Habang iniabot ang isang maliit na supot ng gamot sa mga opisyal. Narito ang ebidensya. Nagkagulo ang lahat ng tao sa paligid. Nagulat sila na maging ang isang ama ay tila mas mabangis pa sa tigre sa sariling anak. At lalong namangha sa biglang paglitaw ni Zaugutang. Na nabalitang napatay na ng mga tulisan noon. Ang mahal na prinsesa ay tahimik na nagmamasid kanina pa. Nang maging malinaw na ang ebidensya, saka siya galit na humampas sa mesa. Isang guro ng kasalukuyang dinastya ay mayroong ganito kaduming kalooban. Paano ka naging karapat-dapat sa iyong tungkulin? Napakunot ang noo ng reyna. Matapos ang mahabang sandali, saka siya marahang nagsalita. Binibining Jayang, tila ikaw na ang dapat magtanghal ng sayaw ng panalangin sa darating na dakilang kapistahan. Ang makaligtas sa bingit ng kamatayan na gaya nito. Kung hindi ka biniyayaan ng langit, sino pa ang magkakaroon ng ganoong swerte? Halos mailatag na ang tono ng hatol sa kasong ito. Maraming kababaihan sa mga nanonood ngayon. Ang halos makaramdam din ng sakit na dinanas niya. Nag-aalab ang galit ng taong bayan. Pinagpawisan ng malapot ang namumunong opisyal. Ilang beses siyang humingi ng petisyon sa nakataas, bago tuluyang ibinaba ang desisyon. Siguro Jayang at ang kanyang pangalawang asawa na si Zhang. Dahil sa tangkang pagpaslang sa panganay na anak, at dahil sa kawalan ng moralidad sa kanilang katungkulan. Sila ay tinatanggal sa serbisyo at sasailalim sa investigasyon. Ipinapakulong muna sila bago ang huling paghatol. Hindi ko kailanman inakala na magkakaroon ng ganito kagandang resulta. Ang bigat na matagal ko nang dinadala sa aking dibdib. Sa wakas ay gumaan na rin. Halos mabuwal ako sa sahig. Ngunit isang kamay ang biglang inilahad sa aking harapan. Kamay iyon ni Zaugutang. Hindi ko alam kung paano siya nakatakas mula sa panganib ng mga tulisan sa tubig. O kung paano niya nakuha ang ebidensya para sa akin. Ang nakikita ko lang ay ang bakas ng pagod sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang mukha ay puno ng hapis. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila malamyos pa rin gaya ng gabing may niebe. Matagal ko siyang tinitigan ng tulala. Natatakot na baka bigla siyang maglaho sa aking paningin. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin. At nagsabi. Sabi niya, tumayo ka na. Tumayo ka mula sa gabing may niebe. Bumangon ka mula sa mga mapang-aping tradisyon na gumagapo sa iyo. Naramdaman ko ang labis na galak at ang mga luha. Nasabay na umagos sa aking mga mata. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Mula sa sandaling ito, hindi na kami muling magkakahiwalay. Ito ay kwento ng panahon na si Gutang ay dumating upang tanglawan si Zaoksu.